Meron po tayong balita mula sa lungsod ng Zamboanga. 2 ang patay matapos pagtatagay ng mga umano'y pirata ang isang grupo ng mga mangingisda. Saksi sa krimen ang isang binatilyo. Nakatutok si GMA News stringer JV Francisco. Ang 14 anyos na binatilyo na itago natin sa pangalang Tom ang tanging nakaligtas sa pinakabagong pananalasa ng mga pirata sa Tumagiles Bay dito sa Zamboanga City. Takot at nangangamba matapos tagain lahat ng kanyang 6 na kasamahang mangingisda nitong Huwebes. Kwento ni Tom, papalaot pa lang sila nang biglang lapitan sila ng 4 ng maarmadong lalaki sakay ng bangka. Tinutukan sila ng baril at pinapatalon sa dagat. Pagtalon ng mga mangingisda, lumapit ang mga pirata at pinagtataga sila. Nakaligtas ang binatilyo dahil sumisid siya sa ilalim ng kanilang bangka. Nag-atake sa inyo? Kailan mo? Paunsa ni mo na kailan? Fresh daw. Naong lang. Naong lang. Hindi mo sila makita sa dagat. Pero permanente ni mo sila makita dito. Mag-unsa sila sa dagat? Ngayo ra. Unsa ilang ipangayo? Isda. Sa inyo? Nasa morgue na ang 2 bangkay habang hinahanap pa ang 4 na nawawalang mangingisda. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang 2 sa 4 na sospek na sina Muhay Minjain at Ahiya Azari. Ayon sa pulisya, bukod sa pamimirata, maaring paghihiganti ang motibo ng mga sospek sa pagpatay. Piracy in the sense na yung mga ang talaga is to gain. Kasi palagi sabi yung survivor na palagi silang kinukuhaan ng isda doon. And the second is revenge dahil based sa information na tanggap namin a few months ago daw, meron daw pinatay na kamag-anak itong mga nahuli. Certain ang isang maestro ng fishing boat. Isa ang Zamboanga City sa mga may pinakamaraming piracy incident dito sa Mindanao. Mula rito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Samantala, nakuha na rin po bangkay ng 2 pang mangingisda. Patuloy namang hinahanap ang 2 iba pa. Isang poste sa Las Piñas na natumba nung bagyong Basyang ang hindi pa rin naaayos hanggang ngayon. Sa Cebu naman, may sanggol na pinanganak sa pedicab. Yan at iba pang nakalap ng ating news scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Hindi na umabot sa ospital ang panganganak ng isang ginang sa Cebu City. Iniluwal na niya ang kanyang baby girl sa pedicab. Una raw, nagpunta ang ginang sa midwife na kapitbahay ni news scooper Walter Dacua. Pinayuhan siyang magtungo sa ospital pero hindi na nakapag-antay ang sanggol. Matapos isilang, dinalang baby girl sa bahay ng midwife. Nagbabadyang panganib ang dulot ng posting ito sa mga taga Pamplona 1 Las Piñas. Natumba raw ito noon pang bagyong Basyang pero hanggang ngayon ay nakahilig pa rin ito sa mga kable. Inireklamo yan ni news scooper Eds Ricamonte na may pamangking nag-aaral sa day center na malapit sa poste. Problema naman sa bahaging ito ng May Kawayan, Bulacan ang pagbaha. Nang magsunod-sunod ang pagulan ng Hulyo, hindi na raw nawala ang baha. Kaya laking perwisyo ito sa mga lumalabas ng bahay. Ang mga litrato ay ipinadala ni news scooper Leila Wahe. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop nyo. Chika Minute! Balik trabaho si Mark Heras matapos ma-ospital. Todo alaga kay Mark ang kanyang pamilya at ang rumored girlfriend niyang si Ina Asisio. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nagtitaping na ulit si Mark Heras ng Langit sa Piling Mo pagkatapos ma-ospital noong 1 linggo. Kwento ni Mark, sumama raw kasi ang pakiramdam niya at pabalik-balik ang pagdugo ng kanyang ilong kaya't nagdesisyon na silang isugod siya sa ospital. Pinaka-major ng naramdaman is pagod and nanginginig. Tapos, ayun nga, masama yung pakiramdam ko. So, kailangan ko na rin sinabay ko na yung general check-up. Malaki naman ang pasasalamat ni Mark na hindi naman naging seryoso ang kanyang kondisyon.
May mga nakitang kidney stones at may polyps din siya sa gallbladder na pwede naman daw mawala sa pag-inom niya ng gamot. Wala rin daw dapat ipag-alala ang kanyang fans at mga malalapit sa kanya. Sa awa naman ng Diyos, okay naman. So yun nga, severe insomnia, severe over sa pagod. At yun, may mga gamot akong iniinom ngayon for my kidney and for the gallbladder. Nakabawi-bawi naman, puro pahinga, bawi-bawi sa kain, and simula na ako kumain ng mga fruits. Sa 3 araw naman na pananatili ni Mark sa ospital ay hindi naman siya iniwan ng kanyang pamilya. Nagbantay rin sa ospital ang rumored girlfriend ni Mark na si Ina Asisio. Unang-una yung family ko. Then sila Tita Nadia, sila Ina, si Dr. Kiambao, siya yung nagkasikaso talaga sa akin doon. Actually, yun yung mga close friends ko and family at yung mga malalapit sa akin. Sila yung mga nag-alaga. Naitanong naman namin kay Mark ang tungkol sa napabalitang break-up ng leading lady niya sa Langit sa Piling Mo na si Heart Evangelista at ng boyfriend na si Ian D. Alam daw niya na may problema ang love life ng dalaga at siya naman ay nakahanda lang makinig. I make it to the point na hindi ko i-open up sa kanya yun na parang ako yung mga ngamusta, ako yung magtatanong. Gusto ko syempre kahit pa paano magkaroon ng peace of mind yung tao. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Regine Velasquez ba'y napili ng sikat na fashion designer na gagawa ng kanyang wedding gown? Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Meron pong isang dike na dapat sana'y proteksyon sa mga bagyo sa ilang barangay po o ng ilang barangay sa San Nicolas sa lalawigan ng Pangasinan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Noong nakaraan pa po sinimulan yan. Kaya ang tanong ngayon ng mga residente, bakit inaabot yan dike na yan ng siyam-siyam? Bangungot na may tuturing ang nangyari sa bayan ng San Nicolas sa Pangasinan nang manalasang bagyong Pepe isang taon na ang nakararaan. Ano nangyari sa lupain niyo? Dinaanan ng tubig na malaki. Maraming namatay na baka, kalabaw. Marami pang bahay na dyan na nalunod, na was out, mga pigirya. Isa sa pangunahing napinsala sa lugar ang isang bahagi ng tulay ng Ambay 1. Nasira ito, naputol. Ayan, ginawa na agad. Kasabay ng pagsasayos ng tulay ang paggawa ng dike ng lokal na pamahalaan na siya raw magsisilbing proteksyon ng 3 barangay sa San Nicolas sa tuwing may darating na bagyo. Pagdating ng tubig dyan, di aapaw dyan, ma'am. Pupunta na naman sa barangay. Kaya ang gusto lang namin, ito. Takot kami talaga pag mayroong bagyo. Siyempre takot kami. Ang ipinagtataka lang ng mga residente, ang inaasahan sana nilang proteksyon, bakit inabot ng siyam-siyam bago matapos? Kasi buhangin lang ito, pagdating ng tubig, wala na naman. Matitibag naman yan. Ngayon, tag-ulan na naman, pagpasok ng tubig, hindi pa gawa. Nakita mismo ng investigador ng bayan ang kalagayan ng diking iniwang nakatiwangwang. Naroon nga ang mga batot buhanging materyales pero ang mga dapat gumawa ng dike absent. Sa dulong bahagi ng dike makikita ang mga nakasalansang batong na harangan na ng gabion wire. Bakit kaya hindi pa sinagad ang paggawa hanggang matapos? Nilagyan ng konden, ganyan, gabion wire, tapos yung iba wala, yung iba mayroon. Agad isinangguni sa lokal na pamahalaan ng San Nicolas ang problema. At ayon sa kanila, kakulangan daw sa pondo ang dahilan ng pagkakaantala ng proyekto. Meron talagang limitasyon. Ang limitasyon ay ang pondo. Pagka nawalan ng medyo logistics, alam mo na, mga supplies, gasolina, crudo, medyo hinto, pero ongoing yan. Hindi yan titigilan ni Bagamat nahirapang mangalap ng pondo, may pangakong binitiwan ng lokal na pamahalaan para hindi na mangamba ang mga taga San Nicolas. Is requesting for additional materials, assistance, including funds para to further strengthen the dike. Dapat talaga na matapos yan within the year, hopefully within the year. Edo. Taasahan po namin ang pangakong yan na matatapos yung diking yan ngayong taong ito. Patuloy pong tututukan ng investigador ng bayan yung sitwasyon na yan at paalala po sa mga kinahukulan. Hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Turistang Aleman sa Amerika, patay ng maipit sa palit putukan. Congressman Manny Pacquiao sa batasan magte-training para sa susunod niyang laban.
Celebrity Congresswoman Lucy Torres Gomez, itinalagang Assistant Majority Leader ng Kamara. At Doktora Mickey Bello, bibisitahin si Charis sa Amerika. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.